Well, kitang-kita naman yan doon sa proceedings sa Committee on Justice, no? Pagdating dun sa ating Pangulo, napaka-stricto ng interpretasyon ng procedure. Pati dun sa mga requirements, napaka-stricto ng committee. Pero pagdating dito sa ating Vice Presidente, kahit ano pang sabihin ng kongresista, ng miyembro ng Committee on Justice, kahit walang basehan sa facts o sa batas, go lang ng go. So nakikita natin na protektado masyado ang ating Pangulo, samantalang si VP ay hinayaan lang na parang nilalatigo siya in public at walang nagpipigil sa ating mga mambabatas. Tuloy-tuloy ang pang-iinsulto, tuloy-tuloy ang mga so-called manifestations na napakanipis na ng relasyon nito sa mga facts na ina-allege tungo sa mga charges sa kanya. Nakakaawa sa totoo lang, masyadong kumbaga, nakita natin na pagdating pala sa isang determinadong grupo ng mga tao na desididong gumawa ng kasamaan, walang magagawa ang ordinaryong mamamayan para mapigil ito. So masandali ito yung makakasama natin si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating Press Secretary. Attorney, magandang gabi. Admar at MJ po yung makakasama dito sa SMNI. Kamusta kayo, ma'am? Mabuti naman, kamusta kayo? Opo, ma'am, assessment nyo lang po dito sa naging impeachment proceedings sa House Committee on Justice po. Well, hindi pa ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how do you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo, in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayunpaman, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magma-manifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito o minsan ni hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang termino bilang Vice Presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course, may konting confusion tungkol doon mismo uh, sa tinatawag nga na report ng AMLC, may konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga, so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data, at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair. Opo. Ma'am, sakali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang
makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pwede bang questionin sa impeachment court sa Senado yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang pangulo diyan sa Kamara? Yes, kung di tayo nakakakalimot doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara, ah, parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will be up to the Senate kung gusto nilang i-determine or gawan ng desisyon yung i-raise ng defense. Opo. Ano na naman po yung magagamit doon sa recent na decision po ng Korte Suprema? Lalo na ipinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng forthwith po. Dun sa forthwith, well, hindi ko alam kung magagamit yon, no? Pero ang sinasabi ng hukuman doon ay nasa jurisdiction ng Senado to determine kung kailan yung actual na pag-uumpisa ng pagdidinig sa impeachment proceedings. So long as reasonable ito at hindi unnecessary yung delay kung sakaling meron at hindi magagamit ito bilang ah, pag-abandona sa kanilang mandato o obligasyon na i-hold accountable yung impeachable officer. So, yun, maliwanag, desisyon ng Senado yon. At exclusive ang desisyon na yon sa kanila, hindi maaaring mag-intervene ang Korte Suprema, lalong-lalo na't wala namang naipakita na may grave abuse of discretion sa pagsabi ng Senado na, teka, wag muna natin itakal, wag muna natin ituloy. So, wala namang ganong klaseng findings. In short, in the absence of grave abuse of discretion, maaaring mag-determine ang Senado kailan yung umpisa ng pag-hold ng pagdidinig sa impeachment. Opo. Dito naman po sa inasahang botohan sa plenaryo po ng Kamara, may obligasyon po ba ang bawat kongresista kung paano ba siya boboto? May patakaran na po ba na naaayon talaga? Or still kahit na hindi niya binasa yung mismong report dahil nakumbinsi lang siya, automatic maglalagda lang siya. Wala po bang pananagutan kung ganun lang ang klase ng pagboboto po natin para mapatalsik ang isang impeachable official? Well, ang sabi ng hukuman sa Duterte versus House of Representatives na kailangan, nasa exclusive naman ang mandato ng House of Representatives at ng bawat kongresista na gumawa ng desisyon. Basta hindi siya attended by grave abuse of discretion. So dun sa dating kaso in the 19th Congress, nakita natin na sinabi ng hukuman, may grave abuse of discretion dito dahil ginawa nila yung decision sa pag-i-impeach at pag-forward ng articles of impeachment sa Senado nang wala man lang pag-inform sa bawat kongresista kung ano yung charge, hindi rin ipinakita na nakita nila yung ebidensya, hindi sila nabigyan ng pagkakataon, questionin yung respondent, at hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makita yung charge or yung articles of impeachment o ang ebidensya tungo dito. Kung kaya't makikita nyo maliwanag may grave abuse of discretion kasi hindi man lang nila nabasa, nakita, nabigyan ng pagkakataon na makuha o ma-question yung ebidensya at impormasyon tungkol dito. Kung kaya't alam natin o magtataka tayo, ano ang naging basihan ng kanilang desisyon? In this case, sa plenaryo po, ang bawat
kongresista ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mabasa yung charge o yung potential articles of impeachment, makita ang ebidensya nito, mabigyan ng pagkakataon na questionin ang respondent, in this case the Vice President, at mabigyan din ng pagkakataon ang respondent na makasagot doon sa charges na hinaharap niya. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Ma'am, Hi, marami rin, MJ. marami rin po kasi ang nagsasabi na, syempre, yung legal team ni VP Sara, sinasabi na fishing expedition itong nangyayari. Pero itong nangyari po ngayon sa House Justice Committee, ito ba'y bad or good precedent sa lahat po ng impeachable officers na posible ring mangyari yung sinapit ni VP Sara, lalo na yung nabuyang-yang, yung kanyang mga records, nabunyag po doon sa hearing from the AMLAC. Well, for me, hindi maganda ito na precedent. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung um, may kinalat ka, sinaboy mo sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat niyo, lalong-lalo na kung ang pag sinaboy mo ay parang alikabok. So, ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong-pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila. Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po naiiba ang vice-presidente, may karapatan siya sa kanyang privacy. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagpoprotekta ng privacy ng impormasyon na yon. Lalong-lalo na mayroong tinatawag tayong bad faith na kung hindi po kumot may mandato ang hukuman or ang Kongreso na mag-conduct ng mga proceedings tungo sa finding ng probable cause or reasonable grounds para ituloy yung pagdidinig dito o yung pagtungo doon sa possible impeachment ng vice-presidente doesn't mean na may karapatan silang lumabag sa batas o gumawa ng mga paraan o kahit anong aksyon na lalabag sa karapatan ng isang tao. So in this case, violated both yung right to privacy, yung Data Privacy Act, yung Anti-Money Laundering Act, at of course yung kanyang mga other rights pertinent to that. Hindi lang yun, pati yung asawa niya, mayroong mga dokumento na inilahad at kinumentuhan pa ng mga mambabatas natin. Siguro hindi ganon ka bad faith, kumbaga, ang makikita natin kung paglalabas lang ng data at walang interpretasyon na ginawa dito. So, ang nakita natin, may mga interpretasyon under the guise of manifestations na ginagamit itong mga dokumento o mga data o information tungkol sa vice-presidente na in many cases ay napaka-misleading. Hindi natin nakita dito isang proseso para mag-determine ng probable cause. Ang nakita natin dito ay yung outright character assassination ng ating vice-presidente who is protected like any other citizen dito sa bansa. Tingin mo, ma'am, itong ganito katindi na persecution per se, kay VP lang gagana at hindi para po sa iba pa ng mga impeachable officers na nasa roster? Wala tayong nakita dito na pagpipigil sa ating mga mambabatas at kung ito ay tumuloy at ma-uphold ang ganitong klaseng precedent, ang nakikita natin ay isa pang pagkakataon na magkaroon na naman ng isang proceeding na napaka-unjust, na walang paraan na i-correct or ma-prevent
may nakikita tayo na malaking possibility ng perpetuation ng isang injustice, isang kawalan ng katarungan sa isang prosesong sinasabi nilang sinunod. Ma'am, meron kasi mga development ngayon na that would lead to a possible arrest of the Vice President. Possible ba yun, ma'am? Wala ba siyang immunity from suit, yung mga vice-presidente? Wala. Wala po kasi Hmm. hindi nakasaad sa saligang batas katulad dun sa ating Pangulo. Hmm. Gayon pa man, maaari nating i-test yan or maaaring dalhin ang kontrobersiyang ito sa ating Korte Suprema. Kasi parang at tawag dito, conundrum or parang may salungat-salungat kung impeachable officer ang vice-presidente pero wala naman siyang immunity from suit. So ibig sabihin, magkakaroon ng senaryo na hindi nga siya natatanggal sa opisina pero nakukulong siya. Or the other way around, natanggal siya for a matter that is not even criminal in nature. Pinoprotektahan natin ang mga impeachable officers, lalong-lalo na sa mga katulad ng presidente at vice-presidente dahil sila po ay may mandato direkta galing sa taong bayan. So hindi natin basta-basta maaari silang itanggalin sa pwesto, and for the most part, protektado dapat sila from unnecessary procedures na masasalungat yung mandato na binigay ng taong bayan. Pero dito ang nakikita natin ay isang malaking pagkukulang sa ating batas na tuloy-tuloy maprotektahan ang isang tao, lalo-lalo na katulad ni Vice Presidente na resounding ang mandato na galing from the people. Opo, the most voted Mm. candidate in the 2022 elections, si VP Inday. Pero nakakalungkot pala, ma'am, no? There's a possibility kasi sa mga balita ngayon, ma'am, may criminal case daw tapos parang nasa proseso na at parang may soft landing na ng possible arrest. Ma'am, Oh, laban sa VP. well, kailangan pa rin susunod, no? Ang arrest ay kailangan ay protektado lahat tayo, lahat ng mga mamamayan sa na hindi maaaring matanggal ang ating kalayaan ng walang due process. So an arrest and possible incarceration kailangan susunod sa proseso. Anong ibig sabihin nito? Kung criminal in nature, kailangan may determination of probable cause at base dun sa bagong standard ng Department of Justice, reasonable certainty of conviction yung dapat ebidensya dito. So without that at without absent any process of determining probable cause doon sa piskalya katulad ng nakasaad sa ating batas, hindi maaaring maaresto at ma-detain. Now, fortunately, ang nakikita natin ditong mga kaso ay bailable. So far, yung mga naririnig natin na possible cases, lalong-lalo na yung dininig dito sa Kongreso, narinig natin may possible sedition or inciting to sedition. Lahat po ito ay bailable. So, hindi rin maaaring arestuhin at i-deny ng bail ang vice-presidente ng ng hindi sumusunod sa mga patakaran ng ating saligang batas. Bago lang po si partner Admar, ma'am. Political speaking, ma'am, and sa usapin po ng communications, pag natuloy po yung pag-aresto kay VP, anong messaging, ma'am, pinapadala niyan sa masang Pilipino? Nako, ibig sabihin mas malakas ang ilang mga mambabatas kaysa sa taong bayan na nakakapagbigay ng mandato sa isang opisyales na dapat pinoprotektahan like any other citizen. Ang mahalaga dito, alam nyo, okay lang na mayroon tayong official that we submit to a process to hold them accountable. Okay yun, it's a system of balance, a system of checks, a system of accountability. Pero kapag mismong taong bayan ay nakakakita ng injustice,
na ginagawa sa isang mataas na opisyal na binigyan nga natin ng mandato, then yung possibility na mangyayari ito o yung possibility of lesser injustices or injustices being committed on people not quite as powerful as the Vice President ay becomes real. Kumbaga, napakalaki ng possibility na yon na kung kayang gawan ng ganito, kung kayang ilabag natin o ang karapatan ng isang tao na binigyan ng ganito kalaki na mandato, ano ang laban ng ordinaryong mamamayan? Opo. Ma'am, meron po ba kayong nakikitang double standard sa treatment ng impeachment na reklamo sa laban sa Vice Presidente at Presidente po? Well, kitang-kita naman yan doon sa proceedings sa Committee on Justice, no? Pagdating dun sa ating Pangulo, napaka-stricto ng interpretasyon ng procedure. Pati dun sa mga requirements, napaka-stricto ng committee. Pero pagdating dito sa ating Vice Presidente, kahit ano pang sabihin ng kongresista, ng miyembro ng Committee on Justice, kahit walang basehan sa facts o sa batas, go lang ng go. So nakikita natin na protektado masyado ang ating Pangulo, samantalang si VP ay hinayaan lang na parang nilalatigo siya in public at walang nagpipigil sa ating mga mambabatas. Tuloy-tuloy ang pang-iinsulto, tuloy-tuloy ang mga so-called manifestations na napakanipis na ng relasyon nito sa mga facts na ina-allege tungo sa mga charges sa kanya. Nakakaawa sa totoo lang, masyadong kumbaga, nakita natin na pagdating pala sa isang determinadong grupo ng mga tao na desididong gumawa ng kasamaan, walang magagawa ang ordinaryong mamamayan para mapigil ito.